Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police o PNP ang 21 mga akusado sa kaso ng missing sabongeros maliban sa negosyanteng si Charlie Atong A. Ayon sa PNP CIDG, unang naaresto ang 17 pulis at sibilyan sa bisa ng arrest warrant mula sa Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court. Karagdagang 4 na pulis naman ang arestado sa bisa ng ikalawang warrant of arrest mula naman sa Lipa City, Batangas, RTC. Sa parehong warrant ay kabilang ang pangalan ni A. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi ito nagpapahayag ng intensyong sumuko sa otoridad. Matapos namang buksan ng hotline para sa agarang pagkakadakip kay Ang, ilang tawag na ang natanggap ng pulisya hinggil sa posibleng kinaroroonan nito. 10 milyong piso ang alok ng DILG para sa makapagbibigay ng impormasyong magbibigay daan sa pagkakaaresto kay Ang na itinuturing na ngayong #1 most wanted sa bansa. Dumating sa Zamboanga Port madaling araw ng January 17 ang 844 returning Filipinos mula Sabah, Malaysia, kabilang ang 12 na tinukoy ng mga otoridad bilang posibleng biktima ng human trafficking. Sa kabuuang bilang, ang mga dumating ay binubuo ng 518 adult males, 210 adult females, 59 na mga lalaking bata at 57 na babaeng bata. Kabilang sa grupo ang 12 individual na naunang na-flag ng Malaysian authorities sa koordinasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA dahil sa indikasyon ng trafficking. Batay sa paunang investigasyon, ang mga biktima ay na-recruit sa pamamagitan ng social media at personal contact, pinangakuan ng trabaho na may sahod hanggang 60,000 pesos, ngunit dinala sa rutang Manila, Zamboanga, Tawi-Tawi bago iligal na maitawid sa Malaysia. Agad silang isinailalim sa dokumentasyon, protection at psychosocial support ng DMW at DSWD habang nagpapatuloy ang case build-up laban sa mga recruiter. Ang operasyon ay sa tulong ng DSWD, DOLE, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police o PNP at MSSD. Arestado ng Taytay Municipal Police Station noong Sabado ang itinuturong gunman na bumaril sa isang tindera habang naka-Facebook Live sa Taytay, Rizal noong Enero 16. Nakuhanan sa video ang suspect na nalapitan ng biktima mula sa likuran at binaril ito sa ulo bago tumakas sakay ng motorsiklo. Isinugod sa ospital ang biktima at nasa stable na kondisyon matapos magtama ng gasgas na tama ng bala sa bato. Sa isinagawang hot pursuit operation, agad na naaresto ang 31 anyos na suspect na umano'y dating karelasyon ng may-ari ng tindahan kung saan nagtatrabaho ang biktima. Pinaniniwala ang selos ang motibo sa krimen. Itinanggi ng suspect ang parata. Siya ay kasalukuyang nakakulong at nahaharap sa kasong frustrated murder. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.